Lumabas na din ang Viscount at kanyang asawa, at sinasabi nito na talagang ibinigay sa kanila ng Duke ang lahat ng ito. Sinasabi ni Damian na oo, ibinigay niya ito sa kanila habang paalis siya. Una, para sa kanya ito, ama, nakuha niya ang lahat sa tindahan ng libro sa Duchy. Mayroon din silang mga patok o trending sa kabisera. Nagulat naman dito ang Viscount at sinasabi nito na ano. Sandali, ito ang bagong koleksyon ng mga tula ni Lady Delphinel. At ito ang pinakabagong nobela ni Viscount Dalak, hindi naman makapaniwala ang Viscount sa natanggap nito. Sinasabi ni Damian na ina, narito ang regalo niya, gulat na gulat ang ina nito, at sinasabi nito na muebles na gawa sa kahoy na cedar ito, di ba? At ang mesang ito naman ay gawa sa rosewood, sinasabi ni Damian na narito ang regalo niya, ate. Tinatanong ng ate nito kung may binili rin ba siya para sa kanya. Sinasabi ni Damian na syempre naman, isa itong grand piano na mano-manong ginawa mismo ng artisan na si Berkeley. Isa ito sa mga personal na kayamanan ng kanyang kadakilaan, at ibinigay niya ito sa kanya. Napayakap naman ang ate nito at sinasabi nito na salamat sa kanya, dear brother. Napatawa naman si Damian at sinasabi nito na tutulungan sila ng mga sundalo na dalhin ito sa loob. Napalingon naman si Damian sa kapatid nitong lalaki, at sinasabi nito na ano ang mali? Tinatanong ni Abel na kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinatanong ni Damian kung bakit ganyan ang itsura niya. Tinatanong ni Abel kung ano ang problema sa mukha niya. Ganito lagi ang itsura niya. Napangiti si Damian at sinasabi nito na hindi naman siya nagtatampo dahil hindi niya siya binilhan ng regalo, di ba? Namumula na sinasabi ni Abel na sino ba naman ang may pakialam dyan. Nagulat naman si Abel at tinatanong nito kung ano yan. Sinasabi ni Damian na ito, my boy, ay isang special storage pocket. Maaari niyang ilagay ang kanyang mga gamit sa loob nito at dalhin ang mga ito kasama niya. May kinukuha ito sa kanyang storage, at sinasabi nito na tungkol naman sa kanyang regalo, ito ay bagay na kinuha niya para sa kanya. Kinuha na ni Damian ang ibibigay niya sa kanyang kapatid, at binulungan nito si Abel at sinasabi nito na hindi ba matutuwa si Lady Copperhead kung ibibigay niya ito sa kanya. Itago niya ito at ibigay sa kanya kapag tama na ang panahon. Dahil gustong magpakasal ng nakababata niyang kapatid, bilang nakatatandang kapatid niya, dapat lang na tumulong siya. Tinatanong ni Abel kung ano ba talaga ang sinasabi niya. Paano niya naman nagawa yun? Tinatanong ni Damian kung bakit. Hindi niya ba gusto si Lady Copperhead? Nahihiyang sinasabi ni Abel na hindi man lang alam ni Lady Olivia kung sino siya. Sinasabi ni Damian na huwag siyang mag-alala riyan. May plano ang kuya niya, sinasabi ni Abel na ano, at batid ni Damian na nang siya ay nasa Docks Estate, narinig niya na magdaraos ang pamilyang Copperhead ng isang martial tournament bilang pagdiriwang sa kaarawan ng ginang. Sasali siya sa tournament na yan at gagamitin itong pagkakataon para lapitan siya. Sinasabi ni Abel na isang paligsahan sa pakikipaglaban. Hindi ba't paligsahan yon para sa mga knight upang ipakita ang kanilang husay sa paggamit ng espada? Sinasabi ni Damian na tama siya, sinasabi ni Abel na hindi talaga siya marunong lumaban. Sinasabi ni Damian na huwag siyang mag-alala tungkol dyan. Nagtataka naman dito si Abel, at tinuro ni Damian ang kanyang sarili at sinasabi nito na dahil siya ang papalit sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, sa maliit na bayan ng Rivercross, sinasabi ng isang lalaki na hoy, nabalitaan niya na ba ang tungkol sa martial arts tournament na gaganapin ng pamilyang Copperhead? Sinasabi ng matabang lalaki na oo, narinig niya, napakalaki ng premyo. Bukod pa riyan, baka makuha niya ang pabor ng ginang. At batid ng isang lalaki na sabi nila, napakaganda raw niya, at hindi ka panipaniwala. Siguro dapat niya ring subukan, tumatawa at sinasabi ng matabang lalaki na siya. Huwag niyang ipahiya ang sarili niya, siguradong mapapahiya siya ng todo. Pinapatahimik naman siya ng kaninang nagsalita, at sinasabi ng isang lalaki na tama. Narinig niya na rin ba, sasali rin ang panganay na anak ni Baron Haxon. Ano nga ulit ang pangalan niya? Damian Haxon. Oo. Sa tingin niya, yun nga, sinasabi ng matabang lalaki na sabi-sabi, na tinalo niya ang tagapagmana ng Leon Bloom nang hindi man lang binubunot ang kanyang espada. At batid ng isang lalaki na hindi maaari, tinalo niya ang batang henyo na yun. Mayabang na sinasabi ng lalaki na hindi lang yan, sabi nila, kasing gwapo niya raw siya. Tinatanong ng isang lalaki na dapat niya ba siyang patayin? Napatawa naman ang nasa kabilang lamesa, at sinasabi nito na Jackson, narinig niya ba yun? Sinasabi ng nakadilaw na buhok na anong biro yan.
Lumapit ang tatlong nag-uusap kanina, at sinasabi nito na hoy, silang dalawa. Anong sinabi niyo? Pinagtatawanan niya ba siya, ang pinakagwapong kabalyero ng Rivercross? Pinapakalma naman siya ng matabang lalaki, sinasabi ng babae na nagkamali siya ng pagkakaintindi. Hindi siya ang pinag-uusapan nila, kundi si Damian Haxon. Sinasabi ng lalaki na huwag niya nang subukang lusutan ito sa pamamagitan ng pagsasalita. Narinig niya ang lahat, tumayo ang nakadilaw na buhok at sinasabi nito na hoy. Nilalandi niya ba ang fiancé niya? Tinatanong ng lalaki na ano? Anong kahangalan yan? Sinasabi ng nakadilaw na lalaki na kausap niya siya ngayon, di ba? Tinatanong nito kung ano ba talaga ang gusto nito, bigla niya na lang ito sinuntok ng walang pasabi. Nagtataka at nagulat naman ang dalawang kasama nito. Napapamura at sinasabi ni Jackson na paano niya nagawang mag-flirt sa fiancé ni Jackson Cutter. Binunot ng lalaki ang kanyang espada at tinatanong nito kung ano bang pinagsasabi niya. At sinasabi ng matabang lalaki na ngayon, naglakas loob pa siyang hamanin siya at ang kanyang square. Patay na siya, sinasabi ni Jackson na mga hambog na hanggal. Hindi nila siguro alam kung sino siya, sumugod na sila at tinatanong nila kung sino ba talaga siya. Tumalim ang titig nito, at maririnig na lang ang sigaw ng mga ito, at maya-maya lang ay tumatalsik na ang mga dugo nito. At makikita na lang dito na nabugbog na sila, nilapitan ni Jackson ang matabang lalaki, at sinasabi nito na ano, hindi niya pa rin ba siya nakikilala, tinatanong ng matabang lalaki na sino ba talaga siya, at bigla na lang nito sinuntok, tumayo na ito, at sinasabi nito na Sofia, maniniwala ba siya rito, seryoso ba nilang iniisip na mas sikat ang hamak na si Damian Haxon kaysa kay Jackson Cutter, ang Ogre Slayer, low class, estimated. Title, Ogre Slayer, Jackson Cutter, napayakap si Sofia at sinasabi nito na Jackson. Hindi yan yun, wala talagang alam ang mga tandang ito. Sa isip-isip ni Sofia na wala siyang kinabibilangan o pagkakakilanlan hanggang kamakailan lang. At sa paanong paraan, naging sikat siya sa loob lamang ng isang gabi. Anong klaseng pangluloko na naman ang ginawa niya Damian Haxon? Damian Haxon, former fiancé, Sophia Russell, nakahanda na ang karawahe na sasakyan nila Damian at Abel. Sinasabi ng ina nito na ilang araw pa lang ang nakalilipas mula nang bumalik siya. Medyo nakalulungkot ito, sinasabi ng ate nila na Damian, Abel. Mag-ingat sila riyan, sinasabi ni Damian na huwag silang mag-alala. Mag-iingat sila, lumapit ang kanilang ama, at sinasabi nito na inaprubahan niya ito kasi magandang pagkakataong ito, para magningning ang kanilang bahay, pero nag-aalala pa rin siya dahil pupunta sila sa malayo. Narinig niya kay Damian, kung alam niyang interesado siya sa binibini ng pamilya ng Copperhead, sana ay naghain siya sa kanila ng isang panukala. Pasensya na, Abel, sinasabi ni Abel na ayos lang, ama. Sinasabi ng ama nila na sa anumang kaso, bagaman magandang manalo, gusto niyang tiyakin nila ang ligtas na pagbabalik, at yan ang kanilang pangunahing prioridad. Malinaw ba? Sabay sumagot sila Damian at Abel, at sinasabi nila na oo ama. Seryoso na sinasabi ng kanilang ama na Abel, huwag niyang kalimutan ang sinabi niya sa kanya. Napatingin ito kay Damian, at sinasabi nito na oo ama. Huwag siyang mag-alala, tinulak ng kanilang ama ang dalawa at sinasabi nito na sige. Mag-ingat sila sa biyahe, lumabas si Damian sa karawahe, at sumisigaw ito, at nagpapalam na sa kanila. Isang kalye sa paligid ng Copperhead County, nakakunot ang mga mata ni Victor, at sa isip-isip nito na mga young master. Bakit hindi sila nagsasalita? Ilang oras na ang nakalilipas mula nang may huling nagsalita. Ito ay karaniwang sitwasyon sa pagitan ng magkapatid na lalaki. Sa isip-isip ni Damian na mahirap ito, hindi pa sila nakapagpalipas ng oras nang silang dalawa lang noon. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin, kung magpapatuloy ito, baka mamatay na talaga siya sa sobrang awkwardness. Sa isip-isip ni Victor na sige, kailangan niya ng makialam. Sinasabi ni Victor na maaari ba niya siyang tanungin ng isang bagay, young Master Abel? Tinatanong ni Abel kung ano ito, tinatanong ni Victor kung paano nahulog ang loob niya kay Lady Copperhead. Nahihiyang tinatanong ni Abel kung bakit siya nag-uusisa tungkol dyan. Sinasabi ni Victor na mahabang biyahe ito, kaya kailangan na may pampalipas oras. Sa isip-isip ni Damian na ngayong nabanggit niya yun, ang alam niya lang ay nagkagusto si Abel sa babaeng yun noong nakaraang buhay niya. Hindi niya kailanman narinig ang dahilan, curious din siya. Sinasabi ni Damian na sige, tamang-tama ang timing nito.
Pakinggan nila, nahihiyang binabanggit ni Abel ang pangalan ni Damian. At batid ni Damian na ano ba naman, naghanda siya ng regalo at naglakbay ng malayo para tulungan siya. Kahit ganoon lang ay masabi niya naman sa kanila, sinasabi ni Abel na kaya nga dahil pinilit niya. Nangyari ito 4 na taon na ang nakalilipas, sinasabi ni Damian na nagsisimula na siya. At batid ni Abel na dumalo siya sa isang pagtitipo ng mga maharlikang kanluranin kasama ang kanilang ama. Manghang-mangha siya sa nakikita nito, at naroon din si Ginang Olivia Copperhead. Napatitig ito sa kanyang likas na kagandahan, nagsuot siya ng damit na may istilong alaysay. May kulay berdeng bumagay ng perpekto sa kanyang kayumangging buhok. Talagang siya ay napakaganda, sinasabi ni Victor na sa madaling salita, nahulog ang loob niya sa kanya dahil maganda siya. Siya yung tipong tumitingin sa itsura, sa isip-isip ni Damian na anuman ang kanilang koneksyon. Tiyak na sa kanilang mga nakaraang buhay, ang dalawang iyon ay naging magkasintahan. Ngunit tinanggihan ng konde ang alok na kasal ni Abel. At hindi lang basta tinanggihan, kundi tahasan pang hinamak ang kanilang pamilya at tinawag silang hindi karapat-dapat. Pagkatapos noon, ginugol niya ang buong buhay niya ng mag-isa hanggang sa siya ay mamatay, nang hindi nag-aasawa. At pinatay niya ito, kawawang pilyo, kung tama ang pag-alala niya, na natili siyang virgin habang buhay. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi na mauulit yun. Sa isip-isip ni Abel na bakit ganoon na lang ang tindi ng pagtitig niya. Pagkalipas ng 3 araw, sa Copperhead County, nakarating na sila Damian sa kaarawan ni Olivia Copperhead. Sinasabi ni Victor na nakakamangha ang laki ng lugar na ito. Sinasabi ni Damian na siguradong malaking halaga ang ginastos nila rito. Pinapahinto sila ng lalaki at tinatanong nito kung sino sila. Sinasabi ni Victor na nanggaling sila sa tahanan ng Viscount Haxon. Sinasabi ng lalaki na Viscount Haxon ba ang sabi niya? Siya ba si Sir Damian Haxon? Sinasabi ni Damian na oo. At kasama niya ang nakababata niyang kapatid na lalaki na si Abel. Nagbigay galang ang lalaki at sinasabi nito na humihingi siya ng paumanhin sa biglaang paglapit. Siya si Connor, ang punong butler ng House Copperhead. Nakikiusap siya na sundan niya sila, sa isang tent. Sinasabi ni Connor na ang silid na ito ay mapapasa kanila habang sila ay nananatili rito. Manghang-mangha si Victor at sinasabi nito na ang laki nito. Sinasabi ni Connor na kung may kailangan siya, huwag siyang mag-atubiling tawagin siya. Sa ngayon, magpapalam na muna siya, nakaalis na si Connor sa tent nila Damian. Sinasabi ni Victor na napakaganda ng matutuluyan na ito. Tiyak na isang mapagbigay na tao ang konde upang patuloyin sila ng may ganitong kaginhawaan. Diba, naghanda pa sila ng hiwalay na kwarto para sa kanya? Sa isip-isip ni Damian na ang Count na kilala niya ay hindi ang uri ng taong magiging ganito kagalang. Malamang na sinusubukan niyang makuha ang loob niya dahil lumakas na ang reputasyon niya. Hindi maganda ang pakiramdam niya dyan, sinasabi ni Damian na maiwan silang dalawa rito at magpahinga. Lalabas siya para mag-ikot-ikot, sinasabi ni Abel na sandali. Sasama siya sa kanya, hindi niya kaya, nangako siya kay ama. Sinasabi ni Damian na bakit manatili na lang siya dito at magpahinga? At ano ang sinasabi niyang pangako? Sinasabi ni Abel na oo. Sinabi niya sa kanya na kung mukhang magsisimula siya ng gulo, kailangan niya siyang pigilan. Sinasabi ni Damian na sa tingin niya ba ay kung anong klaseng batang padalos-dalos siya. Manatili lang siya dito, sinasabi ni Abel na hindi niya kaya. Sinasabi ni Damian na sige na nga, bahala na. Lumabas na si Damian at may nabangga itong babae, at natambay ito sa sahig. Biglang tumakbo si Jackson, at sinasabi nito ang pangalan ni Sofia. Hinawakan nito si Damian at napapamura ito, at sinasabi nito na dapat siyang tumingin sa dinadaanan niya. Namuka niya ito, at sinasabi nito na siya, si Damian Haxon. Nagtataka naman dito si Damian at napatitig na lang ito, sa isip-isip ni Sofia na sa lahat ng tao, at bakit naman dito pa sa lahat ng lugar. Nakakahiya talaga ito. Tumayo na si Sofia at sinasabi nito na matagal din sila na hindi nagkita. Napailing si Damian, at tinatanong nito kung sino siya, kilala niya ba siya? Damian Haxon, former fiancé, Sophia Russell, at ang kasalukuyan niyang fiancé, na si Jackson Cotter.